Kaya kung tatanong, antong kay Diskaya, pinapalaki ba nila? Oo. Pinapaganda nila yung kwento, pinapaganda nila yung presentasyon na kuno. Kami ang lumalaban sa korupsyon, ito, hinuhuli na namin itong mga taong to. Pero tingnan mo, scripted na scripted lahat. Scripted na scripted kung sino ang involved, kung sino mga congressmen na involved, ngayon may mga senador na na-involved, sino ang DPWH officials, yung mga kawani, yung mga maliliit. In fact, to be fair, wala pa ako naririnig ng mga senador at congressman na pumasok na dun sa kaso. Pero kung titingnan mo, nandito lang sila sa isang kwento na ayaw nila talagang umabot sa kanila yung asapin na ito pala yung ginagawa sa pondo ng ating bansa. Nakikita nyo po ba niya may double standard talaga dito? And at the same time, kapansin-pansin nyo po, napapansin nyo ba yung ginagawa ngayon ng pamahalaan, especially yung pagha-hype mismo, like kagaya doon sa pag-aresto dito kay sa mga Diskaya, no, pati yung pagbiyahe sa kanya, talagang heavy televised talaga yung kanyang mismo ang pangulo pa ang nagbabanggit dito sa ano na ito, kumbaga dito sa development, no, ng pagsasampa ng kaso hanggang sa naglabas ng warrant of arrest hanggang sa paghuli dito. Iba siya sa iba pang mga klase, no, yung talagang heavy televised siya, parang pinapayagan, talagang napapahiya na ng husto, do inaakusahan pa, pero kumbaga siya yung nagiging parang tingin ng iba, naging sacrificial lamb lang. Dahil hindi nga ito yung big fish, Kong. Alam mo, Admar, si Diskaya may kasalanan talaga. At nagsalita naman siya na talagang ito yung binigyan niya ng pera ng mga congressmen. In fact, sabi nga niya, di ba, ang kanyang punto de vista, parang lumalabas ng sa affidavit niya, kami ang pinilit ng DPWH, pinilit kami ng mga congressmen, ng mga politiko. Kami naman, negosyante lang, parang ganyan yung kanyang punto de vista. Pero kasama siya, may kasalanan siya. Ang mabigat dito, Admar, sa nangyari, si Diskaya kasi, kung titingnan mo, siya yung unang nagsalita, di ba? Nag-open up, sabi niya, ito yung nangyari, pinirmahan niya yung kanyang affidavit. Pero yung mga itinuro niya, walang kinakasuhan pa doon sa mga binanggit niya. Siya yung nauna Nagsalita na siya kagad, di ba? Na ito yung mga congressmen na involved dito sa problema ng flood control at yung hihingian nga ng pondo. Ngayon, pagka naman inilagay mo yung kay Saldico, kasi yung kay Diskaya, kumbaga may sarili silang usapan ng mga congressmen at mga budget na kani-kanilang pinag-uusapan. Pero yung kay Saldico kasi, yung kabuuang pondo ng gobyerno, yung allocables, magkano ba yan? Umigit from the start 2022, parang ang una dyan 700 billion, pagkatapos 800 billion, pagkatapos 500 billion, itong huli. So ito yung pinaglalaroan nila Congressman Saldico na pondo na inaayos nila kung kanino ibibigay at dito ka nagbunga yung ilang mga flood control projects. O dito nangyari pala yung flood control project, karamihan sa mga allocables. So naniniwala ako, Admar at MJ, marami pang mga kontraktor na dapat sumailalim sa kaso. Dahil sila din naman involved dun sa sinasabing korupsyon na pagkuha ng pondo ng gobyerno. Pero ang intindihin po natin ay yung kabuang pondo ng gobyerno, trilyon-trilyon po yan, sino ang kumakamada? Kaya madalas ko sinasabi, MJ Admar, iyan, nung una, hindi ako nagsasalita laban kay Pangulo. Dahil ang sabi nung ni Gutesa, nagdi-deliver po ako kay Speaker Martin. Pagkatapos lumabas na si Saldico at hindi lang siya nagkwento. Nagpakita siya ng mga ebidensya, ng mga suitcases, ng mga mali-malitang pera na kanyang dinideliver. At sa aking pagkakalam, meron talaga siyang ledger. May pinanghahawakan sa mga dokumento, kanino niya dinideliver ang pera. So very critical yung binabanggit ni Saldico dahil nga sa isang sindikato, kumbaga nagsama-sama kayo, sinasabi niya, ako naman nag-deliver ng pera sa pinaka-bossing. At sino yung mga bossing na yan? Kaya kung ang tanong mo sa akin, MJ, itong kay Diskaya, pinapalaki ba nila? Oo. Pinapaganda nila yung kwento, pinapaganda nila yung presentasyon na kuno. Kami ang lumalaban sa korupsyon, ito, hinuhuli na namin itong mga taong to. Pero tingnan mo, scripted na scripted lahat. Scripted na scripted kung sino ang involved, kung sino mga congressmen na involved, ngayon may mga senador na involved, sino ang DPWH officials, yung mga kawani, yung mga maliliit. In fact, to be fair,
Wala pa nga ako naririnig ng mga senador at congressman na pumasok na dun sa kaso. Pero kung titingnan mo, nandito lang sila sa isang kwento na ayaw nila talagang umabot sa kanila yung asapin na ito pala yung ginagawa sa pondo ng ating bansa. Kaugnay dyan, Admar, at saka MJ, yung pondo ng PhilHealth. Bakit yung 60 billion kinuha nyo sa PhilHealth? Bakit yung 70 billion na dapat nilalagay natin taon-taon para tulungan yung ating mga kababayan, palakihin ang pondo ng PhilHealth, pagandahin yung programa, hindi nyo binigay. So, yung paglalaro ng pondong yan, hindi nagagawa ng mga diskaya yan. Hindi nagagawa ng isang senador yan o isang congressman. Nagagawa lang yan ng kabuuang administrasyon sa ilalim ng Pangulo. Para i-order mo ang pondong to ilagay dito at itong pondong to ay ilagay mo sa flood control, ay talagang galing lang yan sa kataas-taasan para yan mabuo yung sindikato ng pagnanakaw ng pondo. Opo. Dito po sa kay Congressman Zaldico, nakikita niyo po bang marami pang mga dapat na ibulgar pa ito? Kong? Sa akin pala na, Admar, marami pa. At marami pa dapat siyang sabihin tungkol dito. Dahil 3 taon to eh. 3 taon na deliver ng pera. 3 taon na sinasabi niya, 2 billion naman ang quota nila. Etong sinabi niyang huli, di ba? At ito, Admar, MJ, hindi nga to napag-usapan na. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 25 billion dahil nag-inutos mo na ilagay ko yung 100 billion na insertion. Ngayon, sabi ni Senator Phil Lacson, ay hindi, ibang usapin yan. Ang nag-deliver dyan talaga ay si Yusek Bernardo. Deliver niya kay Trigib Olaybar, Yusek Olaybar at saka kay Yusek Bersamin. Tapos sabi ni Saldi, hindi, ibang usapin yan. At hindi 26 billion, 52 billion ang dineliver mo. Dahil ibang proyekto ang pinanggalingan yan. So doon pa lang sa kwentuhan nila, 77 billion kaagad ang pinagkikwentuhan natin. Ganyang katalamak yung sitwasyon natin dito, Admar at MJ. At ako'y naniniwala, marami pang kwento si Saldi. Kung kailan siya lalabas, hindi ko alam. Pero sa 3 taon na ikaw yung Committee on Appropriations Chairman at binunin nyo tong usapin na to, talagang marami siyang kwento na pwedeng ilabas. At tingin ko marami siyang dokumento na pwedeng ipakita. Opo. Dito naman po sa mga hindi na mahagilap, ano po yung nakikita nyo rito? Sila ba ay sadyang hindi na pinabalik? Kasi nalala ko yung sinabi ni Congressman Ko na parang pinangakuan siya na wag nang bumalik, kami na bahala sa iyo. Pero ang ending parang siya yung siya yung ginagawang sacrificial lamb. Siya yung nagiging ngayon. Kaya siya nagsalita. Meron ba kayong nakikita din niya posibleng anggulo? Yung mga hindi na nahahagilap ngayon, nakikita, maaring ganun din po yung ginawa sa kanya? Sa kanila? Yes, Admar. Ako'y naniniwala doon sa binabanggit mo kasi ngayon pa lamang nga, malinaw na sa akin eh. Yung mga binanggit ng mga tao. Kasi kung ako, based on the testimony of Yusek Bernardo at binanggit naman din ni Saldico, tapos nagbanggit din si Cutesa, pwede ko agad filean si Mark Texay at si Paul Estrada eh. Papakancel ko yung passport, papahuli ko sila. Katulad ng ginagawa nila kay Saldico ngayon. Pero hindi nila ginagawa, di ba? Pinapabayaan nila, tumahimik lang kayo, tumabi lang kayo. Yung 90 sundalo na kasama ni Saldico, wala naman nag-question doon. Totoo naman yung kay 90 sundalo na yun. Nila pinapatawag. Kasi kung ako yun, di ba ang tanong ko kagad, oy, ito mong sinasabi ni Sergeant Cutesa, nagsisinungaling ba to? Totoo, magsabi kayo ng totoo. Siyempre, malalaman nila kagad, sir, totoo po yan, nag-deliver kami, ganito, ganito. So, mapapatunayan, pero anong ginagawa? Wala, pinapatahimik lang. Nung banggitin si Secretary Pangandaman, ni Yusek Bernardo at ni E.S. Bersamin, ang unang gagawin ko kagad dyan, habulin sila. Oy, try give. At ikaw, Undersecretary Adrian Bersamin, ano tong delivery na pera na narinig ko? Ano bang ginawa nyo? Totoo ba to? At detalyado to armored car, Diamond Hotel, diyan kami kumukuha ng pera, dinideliver daw nila. Sabi ni Yusek Bernardo, pagkatapos, yun din ang yung, binanggit naman ni Saldico na totoo yan, pero mali ang figures nyo, 52 billion yan. Ano nangyari? Parang hindi na sila pinatawag, hindi sila kinausap. So, ito yung mga bagay. Ngayon si Secretary Pangandaman, pansinin ninyo, nung magsalita Saldico, tanggal ka agad dyan, 4 na katao. Nung magsalita kay Manny Bonoan, tanggal ka agad. Kay Lacadbral, tanggal ka agad. Sabi nila, nagsisinungaling Saldico, pero natatanggal to mga taong to.
So, ano bang ibig sabihin nito? At ano ba ang nais natin? Gusto ba natin talagang katotohanan o gusto lang natin yung gusto nating katotohanan? Yung script na sinusundan natin. Kaya pinapakinggan ko kanina, Admar, tsaka MJC, Atty. Topacio, nabanggit din kanina kay Secretary Panelo. Sa akin, hindi na ako magtatanong ng script. Alam ko na yung script. At ang akin na lang paniwala, itong taong bayan ay hindi nila basta-basta manloloko. At patuloy tayong nagtutulak. Ano ba ang katotohanan? Patuloy natin sinasabi, nasaan ba yung perang yan? Kasi ang perang yan, alam mo, MJ Admar, hindi naman yan basta pera lang ng gobyerno. Buwis natin yun. Di ba? Pera natin dapat yun na ginamit sana Opo. sa pangkalusugan. Opo. Ginamit sana sa infrastrukturang tama. So, tingin ko yung taong bayan talagang galit, naghahanap ng katotohanan at hindi pumapayag dun sa gusto nilang narrative o sa kwento na gusto nilang paniwalaan natin. Any comments po? Dahil meron pong at least dalawa na ba o tatlong opisyal ang nagsoli ng pera. Una, 100 plus million. Si Henry Alcantara ngayon nagsoli yata ulit ng 71 ba yun or 51? Ganun din, million. Tapos nung isang araw naman, Regional Director ng NCR nagsauli din ng pera, congressman. Tingin niyo po ba ito ay lehitimo or parte rin ba ng sinasabi niyo pong script para nandun yung tiwala na ay magsasabi ito ng totoo at lahat ng mga sasabihin nito magiging gospel truth na. So kung sino yung idadamay nito, ito talaga yung mga big fish. Okay. Alam mo, Admar, kasi wala namang problema dyan sa nagsusoli ng pera. At sa aking pananaw, syempre hindi ko naman masabi, hindi ako naniniwala na yun lang ang nakuha ang pera ni Director Alcantara. Dahil ang daming bilyon ang pinag-uusapan at kinikwento niya eh. So, anyway, nagsusoli sila ng pera. Wala pa atang congressman na nagsoli ng pera, Admar, no? Pero ang alam ko lang yung kay Alcantara. Pero ang punto ko dito, kumbaga sa sindikato, meron kang sindikato ng droga. Kakaroon sila ng mga nagtutulak ng droga kung saan-saan. Sa ngayon, ang inuhuli nila, yung sindikato na nasa baba, yung mga nagtutulak sa kalye, sa squatters area, ito yung mga hinuhuli nila. Siguro pipitas sila ng isang mataas. Yun yung kwento. Pero ang sinasabi ko dito, paano kayong sindikato yung kabuuan na nangyari? Hindi naman to isang tao lang na si Alcantara. Maniwala ka kung talagang totohanin nila yung kinikwento ni Saldico, sino kumuha ng mga budget na yan, sino yung mga contractors, makikita nila kung sino yung katotohanan. Yung 100 billion na binanggit niya, na binigay ni Presidente, sino yung mga contractors nun? Doon malalaman natin. Dahil sinabi niya, nagbigay siya ng 25% batay doon sa 100 billion. Di ang ibig sabihin, itong mga projects na to talaga, medyo may problema. Kasi 25% kagad ang binawas doon pala sa pagbibigay ni Saldi. Paano pa yung ibang mga ahensya na nabigyan? DPWH, yung back committee, nagbayad ng buwis, siyempre kikita rin yung contractor. So, sa katanungan mo, Admar, ano to pagpapaganda ng kwento, di ba? Na kunyari may nuhuli sila, may nagsusurrender, may pinoposasan, pero sa totoo lang, hanggang dyan na lang yung kwentong yan. Yung lalim, yung kabuuan, yung sistematikong korupsyon, hindi nila palalabasin. Dahil nga mismo, ang gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo, ni Speaker Martin, ang naging hepe nitong kabuang pagkuha o pagnakaw ng pondo ng gobyerno.